Pinamamadali na po ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagpasa sa 4 na priority bills na nakasentro po sa reforma at transparency ng pamahalaan. Kabilang dito ang anti-dynasty bill. Kontrobersyal! Aba, Pangulong Bongbong Marcos mismo nagsulong sa kabila ng napakaraming Marcos doon sa kanilang probinsya. Pakinggan natin ang report mula kay Eden Suarez Santos. Then, nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabibilisin ang pagpasa ng Kongreso sa kanyang priority bills. Yan ang sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro pagkatapos ang isinagawang LEDAC meeting sa Malacanang. Kabilang sa mga batas na prioridad ng Marcos administration ang Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act at Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o Cadena Act. In a LEDAC meeting this morning, the President also instructed both houses to take a closer look at the 4 bills and prioritize the passage as soon as possible. Dumalo sa LEDAC meeting sina Senate President Vicente Soto III, House Speaker Faustino D. III, Majority Leader Sandro Marcos, Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri at iba pa. Sinabi ni Castro na sumang-ayon din ang LEDAC sa itinakdang timeline para sa pagpasa ng General Appropriations Bill at ang pagsusumite ng Enrolled Bill para sa paglagda ng Pangulo upang maging ganap na batas ang mga ito. Si House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong na siyang chairman ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, sinabing agad namang tatalima ang Kamara ukol rito. In trying to really define what does it mean to be political dynasty, to belong to that category. So napapanahon na rin natin napag-usapan natin. Eden Santos para sa 100% Balita. Pero bagay kung talagang ito ay totoo at seryosong-seryoso ang Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Ako, masasabi ko lamang, may tinitinan akong isang artikulo dito. Ito na nga ba ang pagwawakas ng political dynasty sa bansa? Diba? Kasi kung dynasty po ang pag-uusapan, well, isa sa maapektuhan dyan ang Pangulong Bongbong at ang kanyang pamilya. Pero nakahanda po ba siyang isakripisyo ang mga bagay na ito? Ngayon, kung sasabihin natin, abay opo, seryoso ang Pangulo dyan. Magiging kapuri-puri po ito at masasabi nating isang mabuting halimbawa kung ito po'y talagang gagawin ng Pangulong Bongbong Marcos. Kasi mukhang inaatasan na po niya, yung dalawang kapulungan ng Kongreso, ang Senate President at ang atin pong Speaker, Bo GD. Nako. At ang matindi po rito sa lahat ng naging Pangulo ng Pilipinas mula nang maipatupad ang 1987 Constitution, tangi pong ang Pangulong Bongbong Marcos ang gagawa nito. Diba? Siya lang. At sana ay maisakatuparan at maibasa ito. Aminado rin po ang Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na ba ito may tatanggi na siya mismo kabilang din po sa political dynasty. Dynastiya din po sila. Pero mukhang kitang-kita natin, mga kababayan, ang pagiging seryoso ng Pangulo. Again, ito po isang challenge, At ako po, personally, masasabi ko, Pangulong Bongbong, tama po ito. Pagka ito po talagang naipasa ninyo, sasabihin ng tao ba, mukhang seryoso ang Pangulo, sa usaping ito. Masasabi nating isa itong game changer. Yes, game changer po ito sa 40 taong hinihintay na maipasa at magkaroon na po ng mga enabling law. Enabling law. Kasi sa totoo lang po, may batas na tayo tungkol sa anti-dynasty bill, anti-dynasty law. Wala lang enabling law. Pero ngayon, mahal na Pangulo, seryoso po kayo dito, 40 taon matatapos itong problemang ito. At sana po sa 2028, bago dumating ang taon na yon, magkakaroon tayo ng eleksyon, may patupad na ng buong tapang ang anti-dynasty law.